Bilang anak ninyo, obligasyon ninyong pag-aralin ako. Inay, responsibilidad ninyong ibigay lahat ng kailangan ko. Pero sino ang gumagawa ng responsibilidad ninyo? Hindi mo ba't ako rin? Kaya ka! Napakayabang mo talaga! Nagtrabaho ka nga lang eh! Nagmamalaki ka na! Hindi lahat ng kwento nabibigkas, pero lahat ng sakit may pinanggalingan. Ito ang mga liham ng ating mga letter senders, mga kwentong hango sa tunay na buhay at sa pag-ibig, mga karanasang minsang itinago, ngayon ay idrinama sa radyo. Halina't samahan mo ako, makinig, damhin, ang mga kwento ng pusong minsan nang nasaktan, nagmahal, at muling umasa. Halika, Nili. Magmerienda tayo. Salamat na lang pero busog pa ako eh. Huwag mo na akong tanggihan. Nagkapera ako dahil sa panibago kong racket, kaya nagkapera ko. Tara na. Huwag kang mag-alala. Akong taya. Nakakahiya naman. Nilibre mo na ako kahapon eh. Ililibre mo na naman ako ngayon? Ano naman kung ililibre ulit kita? Alam ko naman ang sitwasyon mo eh. Kaya huwag ka nang mahiya. At isa pa, tinutulungan mo naman ako sa mga assignments ko eh. Kaya bali pambawi ko lamang sa'yo. Nakakahiya eh. Iba na lang kayang yayain mo. Nahiya na talaga ako sa'yo eh. Ganon. Sige, hindi na kita pakokopyahin sa assignment ko. Kung ayaw mong magpalibre sa akin. Huwag naman. Ikaw na nga lang nagtsatsagang sumasama sa akin eh. Hindi kung ganun, sumama ka sa akin na magmerienda. Kung gusto mong pakopyahin kitang assignment ko. Arsenio! Arsenio! Hindi na pala. Ipagsandok mo nga ako. Gugutom na ako eh. Sandali lang ha. Oh, matagal pa ba yan? Nagugutom na ako. Ito nga nahanda ko na eh. Maupo ka lang dyan, kumain ko na. Oh, ano to? Tinapat kang ko? Yan lang naman ang nabili ko dun sa binigay mo sa akin eh. Pagkain ba to? Ha? Pagkain ba to? Arsenio naman, ano ka ba? Bakit mo tinapon ang pagkain? Yun na nga lang yung pagkain natin, tinapon mo pa. Inay! Itay! Bakit po? Anong nangyayari? Nagtatanong ka pa. Tinapon ko, bakit? Ay naman eh. Yan na nga lang pagkain natin eh. Tinatapon niyo pa. Hoy, pwede ba? Huwag kang makialam dito. Hindi mo naman perang ginastos dito ah. Kahit na po. Wala na nga ho tayong halos makain eh. Tatapon niyo pa. Papaano naman kasi? Wala na tayong makain. Hindi ka nagbibigay ng pera. Inay! Anak, ang mabuti pa pumasok ka na muna sa kwarto mo para makapagpahinga ka ha. Alam kong pagod na pagod ka sa eskwelahan at sa trabaho mo. Yan! Kaya yumayabang ang babaeng ito kasi ini-spurred mo. Masyado mong inaalagaan babaeng yan. Ang laki-laki na. Mabuti lang sana kung nakakatulong dito sa bahay. Hindi naman. Kayo po, Inay. Nakakatulong po ba kayo kay Itay? Anong sinabi mo? Ha? Anong sinabi mo? Ang sabi ko, sayang ang pagkain itinapon ninyo. Sige na. Pumasok ka na, baka malit ka na naman. Salamat po, Itay. Huwag po kayong mag-alala. Pag nakapagtapos po ako ng pag-aaral at nagkatrabaho, ay iaangat ko po kayo sa buhay. Ako naman po ang magtatrabaho. At kayo naman ang magpapahinga na lamang dito sa bahay. Naku, anak. Sa ngayon salamat na lang sa mga pangarap mo yan. Pero asikasuhin mo muna yung pag-aaral mo, ha? Itay, dahil po sa inyo, kaya ko po pinagbubuti ang pag-aaral ko. Alam ko. Anak, Ano po yun, Itay? pasensya ka na, ha? Hindi namin nagagampanan ng inay mo ang obligasyon namin sa'yo. Wala naman kasi akong magandang trabaho. Naintindihan ko po kayo, Itay. Ang inay mo naman kasi mula nang may stroke,
nagkaganyan ng ugali? Ang inay naman kasi. Mali na nga ho ang sinasahod ninyo eh. Nagagawa pang magsugal. Pagpasensyahan mo lang inay mo. Yun lang naman ang libangan niya eh. Pagsusugal? Libangan? Kayo naman kasi tay eh. Pinamihasan ninyo si inay. Ayan tuloy. Siya na nga ang walang trabaho. Siya pa tong nagsusugal. At pag natatalo sa sugal, kung hindi sa inyo, ako ang pinag-iinitan. Nakayahan mo lang inay mo. Ang importante, malakas pa ako at nagkapagtatrabaho kahit papano. Itay, hanggang kailan ninyo pagbibigyan ng inay? Sinasamantala na niyang kabaitan ninyo eh. Tingnan nyo nga, ang tingin ng mga tao sa inyo, Andres Desaya. Kaya mo na yung mga taong yan. Wala naman sila magagawa kaya ganyan sila. Buhay natin ito. Hindi tayo pwedeng pakialaman. Basta ikaw anak, kaya kang mabuti dahil yan lamang yung magiging pag-asa mo para magkaroon ka ng magandang buhay. At hindi mo kami magaya ng inay mo na isang kahing isang tuka. Bakit bang tagal mo ha? Kanina pa kita hinihintay ah. Kinausap ko pa kasi yung anak mo eh. Kinausap mo ang anak mo? Bakit? Siyempre pinaniwanag ko sa kanya ang maraming bagay. Para hindi siya magtampo dahil kulang na kulang. Yung nabibigay ko sa kanyang pera para sa kanyang pag-aaral. Napipilit tuloy siyang magtrabaho para makapagpatuloy sa kanyang pag-aaral. Hayaan mo siya para matuto. Ikaw naman kasi, ang liit-liit ng sinasahod mo. Kaya alam mo namang bihira na ang kumuha sa akin dahil medyo may edad na ako. Wala naman sa edad yun ah. May experience ka kumpara sa mga bata. Ang sabihin mo, tamad ka lang. Isa pa, malaki na yung anak mo. Siya naman ang obligahin mong magtrabaho. Abay, habang buhay na lamang bang siyang aasa sa'yo? Nag-aaral pa kasi yung anak mo. Binabayad niya sa eskwelahan yung sinasahod niya sa fast food na pinagtatrabuhuan niya. Lintik na pag-aaral yan. Pahintuin mo na para makapagtrabaho siya ng full-time. Nang sa ganon, matulungan niya tayo. Abi, panahon na rin siguro para ako'y magpahinga. Magtrabaho naman siya. Siya naman ang susunod na magtrabaho. Shh, huwag kang magsalita ng ganyan. Baka marinig ka ng anak mo eh. So, ano pang isipin nun? Tuluyan na siyang magtampo sa atin. Hayaan mong marinig niya ang sinasabi ko para naman makonsensya siya. Sinabi ng ina yun? Oo, dinig na dinig ko. Alam mo naman yung bahay. Dingding lang ang pagitan ng kwarto ko at sa kwarto ni na itay at inay. Kaya naririnig ko madalas ang kanilang pinag-uusapan. Intindihan mo ng inay. Naaparito lamang yun. Dahil wala siyang pera. Idagdag mo pa na na-stroke siya. Wala na ngang araw na hindi siya nagagalit eh. Hayaan mo na. Talagang ganyan pag ang tao ay na-stroke. Mabugnutin at magagalitin. Nagrereklamo siya dahil kinakapos kami lagi. Paano naman kasi? Pag nagkaroon ng trabaho ang itay, hindi niya pinapayagan. Kesyo malayo raw ang Iloilo. Ngayon wala kaming pera, nagrereklamo. Ewan ko, nainis na nga rin ako kay inay kung minsan eh. Wala na talaga siya sa katwiran. Lagi na lamang siyang pinagbibigyan ni itay. Laging sinasabi, stroke daw, kaya dapat pagbigyan. Pero hanggang kailan namin siya pagbibigyan? Kung pati rin kami ay may stroke dahil sa ugali niya? Inay mo yun. Kaya dapat ay intindihin mo. Isa pa, matanda na rin ang inay mo. Kaya halo-halo na rin siguro ang nararamdaman ng inay mo. Kaya palampasin mo na lang. Total, inay mo naman eh. Oh, anong ulam? Huwag mong sabihin tuyo na naman, pagod akong naglaba. Tumaan dito si Sally at binigyan niya tayo ng 4 na bangos. Yun ang niluto ko. Ay, mabuti pa talaga yung anak mong yun. Kahit na walang trabaho, nakapagbibigay. Ibungso mong anak na may trabaho na turingan, pero ni piso, hindi nakakapag-abot. Ayan ka na naman eh. Alam mo naman na nag-aaral yung anak mo eh. Paano makapag-abot yun? Ginagamit niya sa kanyang matrikula. At iba pang gastusin sa kanyang pag-aaral. Graduating na yung anak mo sa kolehiyo.
At magastos na masyado dahil sa mga project niya. Siya nga naman ho, inay. Masyado hong magastos ang kurso na kinukuha ko. Kaya, Nandiyan ka na pala, anak. Ano, kumain ka na ba? Naku, ayan na ba ang sinasabi ko eh. Masyado mong binibibi yan. Kaya hanggang ngayon, isip bata pa rin. Ano ka ba naman? Nasa harapan tayo ng anak mo eh. Mabuti nga, kahit pa paano eh, makaramdam siya ng hiya. inay, Anak, mabuti pa siguro eh, pumunta ka muna sa kusina at kumain ka na. Alam kong pagod ka sa trabaho. Sige na. hindi bali na lang ho. Busog pa naman po ako eh. Papasok na lamang po ako sa kwarto ko. Ay, naku, tignan mo yan. Ayaw na tuloy kumain ng anak mo dahil sa sinabi mo. Yan! Yang ugali mong yan. Kaya ka inaabuso ng anak mo. Kaya sa halip na magbigay, hindi. Sinusulo niya ang sahod niya. Kahit na nakikita niyang hirap na tayo sa buhay, walang konsensya. Sino kaya sa atin, inay, ang walang konsensya? Kayo ang magulang. Responsibilidad ninyong alagaan at mapag-aralin ako. Pero sa halip na pipilitan akong magtrabaho tuloy para lang ako makapag-aral. Paano naman kasi wala na kayong ginawa kundi ang magsugal? Ang klasikang magulang, inay. Ano? Ano ka ba? Hindi mo mabinigyan ng halaga ng pwedeng maramdaman ng anak mo sa mga sinasabi mo. Sinasabi ko lang naman ang totoo. Mabuti yon para makapag-isip-isip ang anak mong yon. Bakit kasi lagi ka na lamang nagagalit dyan sa anak mo? E pasalamat nga tayo. At hindi niya tayo inuobliga sa kanyang pag-aaral. Napakabait nga ng anak mo eh, kung tutusin. Tingnan mo nga kung gaano karesponsable ang anak mo. Sa halip na sumama sa mga barkada, ay naisipan pang magtrabaho para lamang makapag-aral. Karamihan nga sa mga kabataan ngayon, sa droga nalululong. Kung mabait yung anak mong yon, magtrabaho siya. Para makatulong sa atin. Tumatanda na tayo pareho. Napakahirap mo talagang umintindi. Estudyante pa lamang yung anak mo. Eh paano siya tutulong sa atin? Ginagamit niya sa kanyang pag-aaral yung sinasahod niya sa kanyang pagtatrabaho, sa kanyang pamasahe. Matrikula nga, project niya. O bakit si Inday? Nagkoleho naman siya. Pero bakit hindi siya magastos? Iba naman kasi ang kurso ni Inday sa kurso ni Nelly. Magastos ang kursong kinuha ni Nelly. Kaya intindihin na lamang natin yung anak mo. Kahit hindi siya makapag-abot sa kanyang sahod, okay lang yan. Ang sabihin mo, talagang maramot ang anak mong yon. Kaya hindi nagbibigay sa atin. Ano ka ba naman? Intindihin mo naman yung anak mo. Kung nagtratrabaho man niya yung anak mo eh dahil gusto niya makapagpatuloy sa kanyang pag-aaral. Pasalamat nga tayo kahit naghihirap tayo eh. Hindi siya nawawalan ng pag-asa na mag-aral. Pagpuputihin ko ang pag-aaral. Magtitiis ako hanggang sa makatapos ako ng pag-aaral. At nang sa ganun, ay magkaroon ako ng magandang trabaho at makakaalis ako sa bahay na ito. Galunggong na naman? Hindi ka na ba nagsasawa sa isdang to? Kagabi galunggong, ngayon galunggong. Abay magiging gunggong na ako niyan eh. Hindi nagkasya yung binigay ng ate Celia mo eh. Nagkasakit daw yung anak. Kaya hindi niya naibigay ng yung dating budget na pinapadala sa atin. Di ba? Nagbigay siya nung isang araw. Ubus na kaagad yon? Ano bang pinagkagasusan mo ha? Nangailangan kasi si Nelly ng pera. Dahil wala siyang pamasahe papasok sa school. Ang ibig mong sabihin, ibinigay mo sa kanya yung binigay ni Ate Celia? Hindi naman kasi makapasok sa eskwelahan yung anak mo eh. Kung hindi ko siya bibigyan. Bakit mo ako sinampal? Bakit mo binigay sa babaeng yon ang perang ibinigay sa akin ni Ate Celia? Bakit? Ano naman kung ibigay ko sa kanya? Anak mo naman yun eh. Uli-uli ha? Huwag mong pakikialaman ang perang ibinigay sa akin. Dahil sa akin yon. Wala na tayo makain. Kailangan kasi ng anak mo ng pera.
Mahirap ang intindihin yun. Malayo pa yung sahod niya, kaya kailangan niya ng pera kaya Wala binigyan. akong pakialam sa project na yan. Hindi ka nagbibigay ang babae yun eh. Tapos, kanya mo pa ibibigay ang binigay sa akin? Walang hiya kang talagang lalaki ka! Mano po, inay? Pera ang iabot mo sa akin. Hindi ang kamay mo na walang laman. Eh, hindi pa po kasi kami sumasahod, inay. Hindi pa sumasahod. Ang sabihin mo, sadyang maramot ka. Pasensya na po kayo, inay, kung hindi ako nakakapag-abot sa inyo. Ginagamit ko rin po kasi sa pang-araw-araw na gastusin ko sa school at sa pang-matrikula ko. Ah, ganon! Ginagastos mo sa pangmatrikula mo. Eh, ano ba naman yung kahit 1,000 man lang ang iabot mo sa akin? Alam mo, mula nang ipinanganak kita sa mundong ito, ha? Ako na ang nagpakain sa'yo! Inay! Nakapag-like ka na rin ba? Kung hindi pa, sige na, nandyan lang yan like button. Pindutin mo na kung nagugustuhan mo ang daloy ng ating kwento. Uy, Ellie, congrats. Ikaw na naman ang nagtapos sa exam natin ah. Galing mo talaga. Nakachamba lang. Teka. Bakit ba mukhang Biyernes Santo ka? Dapat nga nagsasaya ka dahil ikaw na naman ang top 1 sa klase natin. Oh, ang lalim namang hugot yan. Bakit? May problema ba? Wala to. Ang inay mo na naman, no? Ewan ko ba kayo, inay? Lagi na lamang akong pinag-iinitan eh. Wala naman akong ginagawang masama. Pero pakiramdam ko, ang init-init lagi ng dugo niya sa akin. Bakit daw kasi? Nagrereklamo kasi. Hindi ko raw siya binibigyan ng pera. May trabaho naman daw ako. Bakit? Hindi ba niya alam na nagtatrabaho ka para makapag-aral lang? Yun na nga ang himutok ko eh. Alam naman niyang nag-aaral ako. Pero kung makapagsalita, akala mo ay full-time job na ang ginagawa ko na kailangang magbigay ako sa kanila. Hayaan mo nang inay mo. Siguro dahil na rin sa tumatanda siya. Hirap na siyang umintindi. Mabuti pa, samahan mo ako sa library. Turuan mo na rin tuloy ako. Para maranasan ko ang maging isa sa mga estudyante na kabilang sa top 10. Bigyan mo nga ako ng 1,000 dyan. Nakakaano mo naman ng pera. Anong gagawin mo? Dami-dami mo pang tanong. Bigyan mo na ako. Malamang magsisimula na ang sesyon. Session? Anong session? May bagong bukas na pasugalan dyan sa kanto. Susubukan ko ang swerte ko, baka sakaling mapalago ko. Wala na yung pera. Binili ko lang pangangailangan natin dito sa bahay. Nag-grocery ako. Ano? Bakit? Sinabi ko ba sa'yo na mag-grocery ka? Siyempre, inuulang ko muna yung pangunahing pangangailangan natin dito, Lydia. Siguro, ibinigay mo na naman sa magaling mong anak ang perang padala ni Ate Celia, no? Kailangan kasi ng anak mo yung pera, kaya binigyan ko. Tinanong mo ba ako kung dapat o hindi dapat bigyan ng anak mong yon? Hindi ko hiningi ang perang yon sa Ate Celia para lamang ibigay sa anak mo. Ano ka ba naman? Kung makapagsalita kay kala mo hindi mo anak si Nelly. Kailangan ni Nelly yun eh. Wala siyang pamasahe. Kinapos siya. Hindi naman kasi pwedeng umabsin yung anak mo sa pagpasok niya sa school. Dahil mag-exam siya. O hindi ba't ipinagmamalaki mong working student yung anak mong yon? O bakit humingi pa siya sa'yo? Ha? Ang lakas ng loob mag-aral. Wala naman perang pang-aral. Eh kung sinamahan na niya ako dito, o di, nakatulong pa sa atin. Nagpapawitin ako. Aral-aral. Anong mapapala niya dyan sa aral-aral na yan? Oo. Ano ngayon ang kakainin ko? Buhangin? Eh ako itong naghahanap buhay eh. Ako pa itong walang makain? Sige. At titingnan ko kung bukas na yung tindahan sa malapit dito. Baka sakaling makautang ako. Abay! Dapat lang! Mano po, inay? Mabuti at dumating ka na. Babae ka. Mag-usap nga tayo. Ano po yun, inay? Talagang makapalang mukha mo, ano? Po, May trabaho ka. Sumusweldo ka. Ha?
Pero, nagagawa mo pang makihati sa perang ipinapadala sa akin ng tita mo! Pasensya na po kayo, inay, kung nahiram ko yung pera ninyo. Wala pa po kasi kaming sahod. Hindi ka na nahiya sa amin ng mga magulang mo. Matatanda lang kami. Nakikiagaw ka pa sa amin, ha? Yung perang para sa amin, kinukuha mo pa! Inay! Tingnan mo nga yung katawan mo, ang laki-laki! Hindi ba dapat lamang na ikaw naman ang magpakain sa amin? Kuwan po, inay. At kinuha mo pa pala sa itay mo ang perang padala sa amin ng ating Celia ko! Ha? Hindi mo ba alam na yung perang yan ipambili ko ng pagkain? Abay, magtrabaho ka naman! Ha? Nagtatrabaho ka na? Humihingi ka pa sa tatay mo? Hindi ka na nahiya? Tingnan mo nga! Ang laki-laki ng katawan mo, umaasa ka pa rin sa amin? Hindi ka na nagbibigay ng pera! Inay, kailangan ko po kasing pumasok sa eskwelahan Araw-araw, pamasahe ko po yun. Wala akong pakialam kung final exam mo! Ang sa akin lang, huwag mong pakialaman ang perang binibigay sa akin ng ate ko! Dahil para sa pagkain ko yun! Kaya pala, mula ngayon, huwag ka nang hihingi ng pera sa tatay mo! Naintindihan mo? Naintindihan mo? Ha? Opo! Anak, ito na yung hinihingi mo, pero ibalik mo kaagad sa akin, ha? Pagkasahod mo. Dahil hahanapin ng inay mo yan, sigurado. Opo, itay. Kailangan ko lang kasi last day of submission na namin ng thesis sa susunod na linggo. Pero hindi ko pa po nasisimulan dahil wala po akong pera na pang computer. Ha? Ibig mong sabihin, pag-computer mo lang yung hinihingi mong pera. Opo. Kasi magre-research pa po kasi ako eh. Ako na po ang mag-i-encode para makatipid po tayo ng pera. Pang-computer rental ko po yun. Ganun ba, anak? Opo, itay. Huwag po kayong mag-alala at maibabalik ko sa inyo kaagad pagkasahod na pagkasahod ko. Bakit mo naman ako sinampal, ha? Sumusobra ka na, Lydia. Ang tigas-tigas talaga ng ulo mo, no? Sinabi wag nang bigyan yung Nelly na yon. Binigyan mo na naman siya ng pera. Hindi ba't kabilin-bilinan ko na sa'yo, ha? Na wag mong bibigyan ng babaeng yon. Binigyan mo pa rin? Kailangan kasi ng anak mo para sa thesis niya. Kailangan niya yun para makagraduate yung anak mo. Ganon, ha? Talagang nabilog na ng anak mo ang ulo mo. Alam mo ba, ha? Kung saan ginagamit ng anak mo ang pera ko? Nandoon sa computer shop! Winawaldas yung pera ko! Alam mo ba kung bakit siya nandun sa computer shop? Ano? Para yun sa project niya sa eskwelahan. Kaya siya nandun. Talagang pinagtatanggol mo pa, ha? Hoy! Huwag kang kumain ng buong araw! Dahil ipinamigay mo ang pera na dapat sa kakainin natin! Kaya bahala ka sa buhay mo! Mangisay ka sa gutom! Itay, nasalubong ko po ang inay at ang dilim ng mukha. Nag-away na naman ba kayong dalawa? Oo, anak. Dumating kasi siya ng walang makain. Bakit? Hindi pa po ba kayo nagbibigay sa kanya? Hindi pa nga eh. Pinatalo niya kasi sagwal yung pera na pambili sana ng bigas. Yun na nga hong sinasabi ko eh. Wala na nga siyang makain, inagagawa pa niyang ipatalo sa sugal ang pera. Tapos ang lakas ng loob niyang maghanap ng pagkain. Kaya mo na, anak. Pagpasinsya mo na lamang yung inay mo. Itay, bakit po? Hindi po ba kayo nagagalit? Gabi na kasi. Wala pa ako sa bahay. Alam mo naman yung inay mo. Nasanay siyang lagi na nadadatnan ako dito sa bahay. Kaya nang umuwi siya, wala ako. Nagalit. Bakit po? Saan po ba kayo pumunta? Sumama kasi ako sa construction eh. Medyo malayo yun, kaya medyo atrasado ako nang uwi ng bahay. Sumama kayo sa construction? Bakit? Kaya pa ho ba ninyong magtrabaho sa construction? Oo naman. Yung medyo magagaan lang yung pinapagawa sa akin. Kahit papano naabutan ako at ito nga, nakabili ako ng bigas. Sige na, anak. Magbihis ka na para makapagpahinga ka muna. Tatawagin na lamang kita kung kakain na tayo. Lydia,
Baka may natitir ka pang pera dyan na binigyan ng ate mo. Bigyan mo naman ako. Pandagdag ko lang dito sa bibiling kong ulam. Naubos na kasi yung sweldo ko ng isang araw eh. Naubos mo na lahat yung sinweldo mo sa construction, ganun ba? Pinambayad kasi ng utang natin sa tindahan. Yung natira, pinambil ko ng bigas. Ang araw na yun. Isa pa, hindi naman kalakihan yung sweldo ko doon. Sa pinagtrabahuan ko. Bakit kasi nagbayad ka kaagad ng utang? Alam mo naman palang kakarampot lang ang sweldo mo. Kahit pa paano nakakatulong dito sa bahay kapag nakakasama ko sa pagkukonstruksyon. Sayang naman yun. Ibibigay ko sa iyo ang hinihiram mong pera, pero ibalik mo rin ito kaagad. Alam mo naman na nag-aaral pa yung dalawa mong pamangkin. Opo, di pa kasi sumasahod eh. Nagkataong exams ko at wala akong pang matrikula. Kailan mo ba ito babayaran? Pagkasahod ko, ibabalik ko kaagad ang mahiram kong pera sa'yo. Asahan ko yan, ha? Okay lang sana kung ako ang nagtatrabaho. Kaso, ang bayaw mo ang nagtatrabaho. Nakakaya naman kung malalaman niyang ibinigay ko sa iyo ang perang pinaghirapan niya. Lalo na't kailangan din namin ang pera para sa mga pamangkin mo. Naintindihan ko, ate. At ibabalik ko kaagad ang perang mahiram ko sa'yo. Mabuti na lamang at napahiram ako ni ate. Kung hindi, magpo-promissory na Ano ba, naman Lydia? Tama na. Nasasaktan na ako eh. Talagang masasaktan ka sa akin. Nasaktan na naman niya si Itay. Pero tatakba ka na kasi. Makarating ka agad ako sa bahay. Ang tigas-tigas talaga ng ulo mo, ha? Ito pa! Tama na! Tama na, Lydia! Sabi ko na nga ba, Inay! Itay! Ayan na ang magaling mong anak! Ginastos niya ang perang para sa akin! Tapos, hindi mo rin pala may babalik sa akin kagad! Ano ba naman kayong dalawa? Pati dito sa kalsada, nag-aaway kayo. Di na kayo nahiya sa mga tao. Bakit hindi ang magaling mong ama ang pagsabihan mo, wag ako? Ano ho ba yun, Itay? Nakalimutan ko kasi labhan yung damit ng inay mo eh. Ano ho? Ano ba naman kayo, Inay? Si Itay na nga ang pinaglalaban ninyo ng damit ninyo. Nagagawa niyo pa siyang hiyain sa karamihan ng tao. Sa pamamagitan ng pananakit ninyo sa kanya. Para magtanda yung ama mong magaling? Inay, bigyan niyo naman ng kunting respeto ang Itay. Bigyan niyo naman siya ng kahiyan. Ang hirap sa inyo, Inay. Inaabuso ninyo ang kabaitan ni Itay. Porque hindi niya kayo pinapatulan. Gutom na ako. Kahapon pa ng tanghali hindi ako kumakain. Hindi ko naman pwedeng galawin ang niluto ni Itay. Paano na kay Inay yun eh. Siguradong magwawala na naman si Inay kung wala na naman siyang madada ng pagkain sa bahay. Umiikot na ang paningin ko. Nahilo na ako. Ayun, babae, oh! Natumba! Gutom yata! Ano ba talagang nangyari sa'yo? May sakit ka ba? Gusto mo samahan kitang magpa-check up sa center? Wala akong sakit. Ano mo nang sakit? Tignan mo ang nangyari sa'yo. Natumba ka. Baka kung ano na yan. Wala ito. Nahilo lamang siguro ako dahil sa gutom. Ano? Kahapon pa kasi ako hindi kumakain. Hindi na nakayanan ng katawan ko kaya ako nahilo. Naku, tamang-tama pala. At niyaya kita dito sa kantina. O sige, kumain ka lang ng kumain para mabawi mong lakas mo. Huwag kang mag-alala. Tayo akong magbabayad. Ano kaya kung sumama ka na lang sa akin sa bahay? Ano? At ano naman ang gagawin ko sa bahay niyo? Magsasama na tayo. Ano? Nahibang ka ba? Gusto mo bang lalong magalit ang inay ko sa'yo? Alam mo na nga ang sitwasyon ko sa bahay, tapos daragdagan pa natin. Baka hindi lamang magagalit sa akin si inay. Baka itatakwil pa ako noon. Kesa naman sa ganyan na nahihilo ka na dahil sa gutom. Dahil lamang ayaw mo nang galawin ng pagkain nyo sa bahay nyo. Di, umuwi ka na lamang sa bahay. At hindi lamang kita pakakainin. Patatabayin pa kita. Tigilan mo nga yung kalukuhan mo. Magkakasakit ka sa ginagawa mo eh. Biruin mo. Kahapon ka pa pala hindi kumakain.
Bakit hindi ka na lang nagsabi sa akin? At nang binigyan na kita ng pera. Isa ganyan na nahiro ka dahil lamang sa gutom. Huwag kang mag-alala at hindi na maulit yun. Anak, hindi pa naman naginsi ngayon maaga ka bang sumahod ngayon? Hindi pa po ako sumasahod, Itay. Hindi ka pa ba sumasahod? Saan mo kinuha? Pambili mo ng bigas at ulam kung ganun. Pinawasan ko lang po yung perang hiniram ko kay ate. Ano? Nagkiram pa ng pera sa ate mo? Oo. Exam na po kasi namin. Semifinals na namin sa Makalawa. Kailangan ko na pong makapagbayad ng matrikula ko para maaga kong makukuha ang permit ko. Kaso, ibinili ko ang iba ng bigas. Sabi mo gagamitin mo yan sa pagmatrikula mo. Bakit mo binili ng bigas at ulam? Kaysa sana naman sa magutom kayo. Hindi mo na sana binili ng bigas at ulam yan. Uutang na sana ako sa tindahan ni Lagwing. Hayaan nyo na ho. Hiram na lamang ako sa kaibigan ko. Pandagdag ko. Total, 200 lang naman po ang nabawas sa perang hiniram ko kay ate. Didiskita ko na po yung iba. Pasensya ka na anak at ikaw ang nahihirapan sa amin ng inay mo. Itay, bakit po ganun si inay? Bakit naging magagalitin na siya? Bakit lagi niya siyang nagagalit sa akin? Nawawala na siya sa katwiran, Itay. Parang ang bigat ng dugo niya sa akin. Anak nga ba ako ni inay? Ha, Itay? Ano mo namang klaseng tanong yan anak? Oo naman. Anak ka namin ng inay mo. Nakapag-like ka na rin ba? Kung hindi pa, sige na, nandyan lang yan like button. Pindutin mo na kung nagugustuhan mo ang daloy ng ating kwento. Ilang beses ko bang sasabihin sa'yo na wag mong hahayaang mawala ng pagkain ang kaldero? Anong ibibili natin ng bigas ipinatalo mo na naman sa suwal yung ibinigay kong pera sa'yo. Yun lang? Pinagmamalaki mo na? Bakit? Magkano ba yung perang binigay mo sa akin? Sahod ko yun. Nakabibigay lang ng kurman namin. Akala ko ba bibili mo ng bigas nang humingi ka ng pera. Yung pala, diretso ka sa sugalan. Ngayon, naghanap ka pa ng pagkain mo. Kainin mo yung barahang ginagamit nyo. Sumusobra ka na, Lydia. Kung kailan ka pinagbibigyan namimihasa ka naman. Bakit? Wala ka na bang magagawang paraan? Bakit hindi ka mangutang? May utang pa tayo sa tindahan. Hindi pa tayo nakakabayad kaya nahihiya akong utang. Bakit hindi ka humingi dun sa anak mong magaling? Total naman, sa'yo humihingi ng perang pamasahe niya. Alam mo, ginamit niya yung pera sa projects niya. Alam mo naman na marami siyang gastusin sa eskwelahan Dahil graduating na yung anak mo sa kolehiyo. Kahit ba pambili ng bigas man lamang, hindi makapagbigay sa'yo? Abay, obligahin mo siya! Ayaw ko Dahil siyang may trabaho obligahin. siya! Ayaw kong obligahin yung anak mo. Kung gusto mo ikaw ang gumawa ng paraan, may obligasyon tayo sa anak natin, hindi natin nagagampanan. Ayaw mo na siyang obligahin. Dapat lang na magbigay siya sa'yo. Dahil ako ang nagpalakit nagpakain sa kanya. Kumusta? Nakabayad ka na ba ng matrikula mo para sa exams mo? Oo. Kahit paano nakabayad na ako ng matrikula ko. Oh, yun naman pala Bakit parang problemado ka pa rin? Nasasayangan kasi ako sa interes na ipinatong ng kaibigan ko sa perang hiniram ko sa kanya. Ano? Humiram ka ng pera sa kaibigan mo? Bakit? Saan mo ginamit ang hiniram mong pera sa kanya? Idinagdag ko dun sa hiniram kong pera sa'yo. Ibinigay ko namang buo ang pang-matrikula mo Nabawasan ko kasi yun dahil pinambili ko ng bigas at ulam namin ng araw na yun Ano? Ibinili mo ng bigas at ulam ninyo sa araw na yun? Nadatnan ko kasing sinasaktan ni Inay si Itay sa karamihan ng tao dahil walang laman ang kaldero kaya napilitan kong ibili ng bigas yung pinahiram mong pera sa akin. Ano? Sa karamihan ng tao sinaktan ni Inay si Itay? Oo nga, ako ngang nahihiya sa mga tao Ito naman si Itay, hinahayaan lamang niya si Inay nasaktan siya. Samantalang kung tutuusin,
Isang suntok lamang ni Itay sa kanya, ibabagsak na siya. Kasalanan din ni Itay. Kung ako si Itay, naku, bibigyan ko ng leksyon si Inay. Napakamartinan yung asawa. Sobra na sa under-desire si Itay. Inaabuso na siya ni Inay. Hinahayaan pa rin. Kailan kayo magbabago si Inay? Nako, matatanda na sila. Huwag ka nang umasa na magbabago pa si Inay. Dumating ka pa. Wala pang pagkain. Saan ka ba gumala ha? Naghanap ako ng mapagkakakitaan. O ano? May nahanap ka naman. Eh, paano meron naman? Abay, dapat lang. Dahil mag-iisang linggo nang hindi pa ako nakakapag-session. Nangangati na ang mga palad ko. Pwede bang tigilan mo na yung pagsusugal mo? Kung natatalo ka, mainit ang ulo mo. At kahit sino dyan pinag-iinitan mo. Eh, anong gusto mong gawin ko dito? Tumunganga, ha? Naghihintay ng wala? Ganon? Marami kang pwedeng gawin dito sa bahay kung gugustuhin mo. Aba, hindi ako nakipag-asawa sa'yo para lamang gawin mong chimay. Nagre-reklamo ka, wala ka namang ginagawa dito sa bahay. Di maglinis ka. Okay, maglaba ka para may magawa ka. Hindi yung kung ano yung sinasabi mo kapag wala kang makain. Ayaw mong pagod, magtrabaho ka. Dahil yung anak mo nag-aaral. Ayaw mo siyang suportahan sa kanyang pag-aaral. Matanda na siya. Ilang taon ko rin siyang inalagaan at pinakain. Dapat siya rin ang magpakain sa akin. Pero ang ginagawa niya, nagtatrabaho nga siya, pero sinusolo naman ang sahod niya. Yan na lamang laging bukang bibig mo Samantalang nagpapatalo ka sa sugal lagi. Hoy! Libo-libo. Hoy, huwag mo nga akong pakialaman sa pera ko. Porsyento ko yun sa pagpapaweting ko. Yun na nga May porsyento nga pinapatalo mo naman ng pera. Samantalang kung darating ka ng bahay, maghahanap ka ng makakain mo. Hoy, hoy, hoy! Huwag mo akong sumbatan ha. Ikaw ang padre di pamilya. Obligasyon mong pakainin ako. Ang gusto ko lamang gawin mo sana, Lydia. Magkiupalit ka na dito sa bahay. Huwag ka laging nagsusugal dahil kakarampot lamang ang pera ko. Pagkain lamang ikulang Ang na. sabihin mo, wala kang kwentang asawa. Nagsisisi nga ako kung bakit ikaw pa ang pinakasalan ko. Sumusobra ka na Inutil! talaga. Ako pa ngayon ang inutil, ha? Ito! Sige! Ito! Gumanti ka na! Walang iya ka! Nagawa mo pa akong saktan ngayon! Walang iya ka! Hindi lamang yung abutin mo! Kung hindi mo pa rin babagoy ang ugali mo! Walang iya ka! Ipapabarangay kita! Sige! Walang iya ka. Magpaparangay ka, sasakutin kita! Aray ko! Inay! Kumayan! Ano? Magtatanda ka na ba? Kung kailan nga pinagbibigyan ni namimihasa ka naman! Nay, tama na ho! Palisa ka na, anak. Pero naubos ng pasensya ko sa inay mo. Halika! Halika sa barangay, Nene! Samahan mo ako! Isumbong natin sa barangay ang tatay mo! Inay, ano ho ba naman kayo? Kayo naman ang may kasalanan Wala na kayo sa katwiran. Kinakampihan mo pa yung tatay mo ngayon! Ha? Wala kang utang na loob! Kung hindi dahil sa akin, hindi ka mabubuhay! Hindi ka ba talaga titigil? Ha? Gusto mo bang saktan kitang ulit? Ha? Makaalis na ka rito. Baka kung ano pang magawa ko sa'yo at makukulong pa ako. Dahil lamang sa walang kwentang taong yan. Ikaw ang walang kwentang tao, inutil! Pumapatol ka sa babae! Hindi ka na nahiya! Kababae kong tao, sinasaktan mo ako! Baka! Baka! Tama na nga ho, Inay. Hindi kayo tumitigil. Tingnan nyo na ang nangyari sa inyo. Isa ka pa! Sige! Kampihan mo yung ama mo! Wala kang utang na loob! Dahil sa akin, kaya ka nabuhay! Pero anong ginagawa mo? Pinagdadabutan mo ako! Wala kang kwentang anak! Kayo ang walang kwentang ina. Anong sinabi mo? Aba! Kung makapagsalita ito, akala niya ay kung sino ka na! Ano bang pinagmamalaki mo, ha? Yang sahod mong kakarampot! Pinakain kita ng ilang taon! Isinusumbat ninyo ang pagpapalaki at pagpapakain ninyo sa akin? Bakit? Sino ho bang may gusto na naririto ako sa mundong ito? Kayo ang gumawa sa akin! Pero ako pang sinisisi ninyo sa hirap ng pagpapalaki ninyo at pagpapakain sa akin!
Ginusto ko bang lumitaw sa mundong ito, inay, ha? Ginusto ko ba? Anak ka lang! Wala kang karapatang pagsabihan ako ng ganyan! Obligasyon ninyo ang palakihin ako bilang magulang ko. Obligasyon ninyo ang pagkainin ako. Bilang anak ninyo, obligasyon ninyo ang pag-aralin ako. Inay, responsibilidad ninyong ibigay lahat ng kailangan ko. Pero sino ang gumagawa ng responsibilidad ninyo? Hindi mo ba't ako rin? Kaya ka! Napakayabang mo talaga! Nagtrabaho ka nga lang eh! Nagmamalaki ka na! Ang yabang-yabang mo! Yabang mo talaga! Ang yabang-yabang mo! Walang hiya ka! Lumaki ka lang! Malakas ng lubong mong walang hiyain ako na magulang mo! Wala kang respeto! Pagkatapos kitang buhayin, pagkatapos kitang pakainin at palakihin, pabastusin mo lamang pala ako. Kung alam ko lamang na ganito ang igaganti mo sa akin, hindi na sana kita binuhay pa. Mas mabuti pa nga hindi niyo ako binuhay. Kaysa ganito na lang klaseng buhay ang ipapamula ninyo sa akin. Isang kahig, isang tuga. Na kung hindi pa ako kakayod, hindi pa ako makakapag-aral. Walang hiya ka talaga. Wala kang utang na loob. Sarili niya sisihin niyo, wag ako, inay. Gumawa-gawa kayo ng bata tapos ito rin lang palang buhay na bibigyan ninyo. Bastos ka talaga. Bastos ka. Talagang papatayin ko ang babae nito! Papatayin ko ang babae ko! Papatayin kita! Hindi ka lalaya sa pamamahay na ito! Para gawa mo na, anak. Huwag mo na kaming iwan ng inay mo. Alang-alang man lang sa akin. Pero itay, nakita naman ninyo ang ginawa ni inay sa akin eh. Anak, Hindi ko ako mahal ni inay, itay. hanggat mapagpapansinsyan mo yung inay mo, pagpasensyan mo na. Hindi ko na ho siya mapagpapasensyahan, itay. Nagkaganyan siya dahil sa kawalan niya ng pera at isa pa. Na-stroke na yung inay mo kaya siya ganyan. Yan na lang ang sinasabi ninyo lagi, tay. Bakit? Bakit hindi na lamang niya tigilan ang kanyang pagsusugal para mayroon siyang kakainin? Hindi yung pinapatalo lamang niya sa sugal ang pera. Maghanap ng pagkain pagkatapos, pagbubunga nga. Hindi pa nakuntinto, nananakit pa siya. Anak, tumatanda na yung inay mo. Kung minsan nawawala na siya sa kanyang tamang pag-iisip, kaya pagpasensyahan mo na. Huwag kayo mag-alala, tay. Kunting tiis na lang po at gagraduate na ako. Maghanap ako kaagad ng trabaho. At pagka nagkatrabaho ako, babalik ako dito para kunin ko kayo. Neri, mabuti naman at nakita kita ngayong hapon. Kaninang umaga pa kita hinahanap eh. Kumusta ka na? Okay lang ako. Hindi ka pumasok sa subject natin kahapon ng umaga kasi. Nagkaroon lang kasi ng konting problema sa bahay, kaya umalis ako. Ano? Umalis ka sa bahay ninyo? Ang totoo niyan pinalayas ako ng inay ko sa bahay. Kaya naging abala ako kahapon. Saan ka tumutuloy ngayon? Sa ate ko, tutuloy ako sa kanya dahil nakakaya naman sa kaibigan ko na tinakbuhan ko kahapon. Doon ka na lang kaya umuwi sa bahay. Sira? Teka, bakit mo ba ako hinahanap? May paggagawa ka na ng mga assignment sa akin, no? Grabe naman to. Ganun ba yun? Ibig bang sabihin kapag hinahanap kita, may paggagawa na ako sa'yo? Hindi ba pwedeng ibang dahilan naman? Bakit? May iba pa bang dahilan bukod sa pagpapagawa mo sa akin ng assignment mo? Ewan ko sa'yo. Ano ka mo? Ang sabi ko, maganda ka sana kung hindi ka bingi.
Oh, Nelly, gabing-gabi na napasyal ka. Teka, may dala kang malaking bag. Nagkasagutan kasi kami ni inay. Kaya pinalayas niya ako. Ano? At naglayas ka naman. Halika, pumasok ka. Ano pa nga bang gagawin ko? Pinalayas na nga niya ako. Ikaw naman, parang hindi mo kilala si inay. Alam mo naman si inay, nakapagsalita lamang yon nang hindi maganda, dala ng kanyang galit sa iyo. Sinong kasama nila ngayong umalis ka? Ikaw muna ang dumalaw-dalaw doon, ate. Matitiis mo na hindi sila makikita, lalo si itay at inay? Ano nga ang gagawin ko? Pinalayas na nga ako Alam mo, ikaw ha, hindi ako magtataka kung pinalayas ka ni inay. Yang di naman kasi kung minsan Ayan ka na naman Kinakampihan mo na naman si inay. Huwag kang mag-alala. Aalis din ako pag nakahanap ako ng trabaho at malilipatan ko. Yan ang hirap sa iyo Napaka-sensitive mo. Hindi yan ang ibig kong sabihin. Mabuti nga na naririto ka Ang akin lang ay walang kasama sina inay at itay. Lalo na ngayon na matanda na sila. Nariyan ka naman Di dalawin mo sila kung may panahon ka. Isa pa, ayoko rin magtagal dito. Dahil pag nalaman ni inay na naririto ako, baka pati sa'yo magagalit yun. Walang malasakit sa akin ang matandang yun. Nelly, Whoops! Teka lang. Bago natin ipagpatuloy, pakipindot muna yung subscribe button. Kung gusto mo ka ng ganitong mga drama, maraming salamat. At ipagpapatuloy nga natin. Nasaan na kaya ang anak ko? Ang gabi na wala pa rin siya. Pwede ba? Tumigil ka dyan. Ayaw kong makasama ang anak na walang respeto sa magulang. Natitiis ko ang mga pananakit mo sa akin pero ang hindi makita yung anak mo. Hindi ko kaya. Ang uin mo naman. Matanda ka na, ganyan ka pa rin. Alam mo, para sabihin ko sa'yo, binastos ako ng anak mong yun. Ilapastakan ka ng anak mo dahil sa ugali mo. Nawalan ng respeto sa'yo. Dahil na rin sa pinapakita mong ugali mo at pagmahal sa kanya. Eh ano ngayon? Sinong uutusan mo maglaban ng mga damit mo? Ako? Ha! Manigas ka! Ewan ko sa'yo. Ado, pinalayas ka ng inay mo. Opo, kasalukuyan po akong nakikituloy sa ate ko. Pero gusto ko na rin po umalis doon Pumayag ka na kasi sa sinasabi ko sa iyo Baka may sarili ka ng bahay ngayon. Tingnan mo ako. Bukod sa mapag-aaral kong sarili ko may sarili na akong bahay. Tingnan mo ako. Bukod sa napag-aral ko ang sarili ko noon, may sarili na akong bahay. Matagal na kayang hindi ako maasa sa mga magulang ko. Hindi ko kayang maging supplier ng droga, Mama Sang. Ibang trabaho na lang po ang ibigay ninyo sa akin. Kung ayaw mo ng droga, hindi kita pipilitin. Kasi, meron pa akong ibang trabaho na iaalok sa'yo. Kung gusto mo. Na ano pong trabaho? Na, maging cool girl ka. Cool girl? Oo, mag-cool girl ka na. Hindi mo na alalahanin pa ang pangmatrikula mo. At yayam ka kagad. Pwede kaya ako doon? Di ako ganun kaganda Bata ka pa. Pwedeng daanin mo ang pagpapaganda ng katawan mo sa araw-araw mong pag-workout. Isa pa, may itsura ka. Nasisiguro ko na tatanggapin ka kagad ni Mr. Cheng. Kaya tara na't ipapakilala na kita sa kanya. Ellie! Si Buyet. Tinatawag ka ng isang gwapo. Syota mo. Ho, Anong ginagawa mo dito? Bakit kausap mo si Mama Sang? Nagpapahanap ka ng trabaho sa kanya, no? ha? Ining, iwan ko muna kayong dalawa. Text mo na lang ako mamaya pag libre ka na. Enjoy! Opo. Text ko na lamang po kayo mamaya. Teka Buyet, bakit? Anong ginagawa mo dito, sabi ko? At bakit kausap mo si Mama Sang? At papahanap kasi ako ng trabaho sa kanya. Wala kasi akong ibang malapitan Anong mala?
Eh ako, hindi ka ba pwedeng lumapit sa akin? Hindi ba't sinabi ko sa'yo kahit anong oras, tumapit ka lang sa akin? Siya nga pala, hindi ba't marunong kang mag-encode? Oo, bakit? Nagpapahanap kasi sa akin ng kapitbahay namin na stay-in encoder. Dahil hindi raw niya maharap dahil sa dami ng kanyang trabaho. Kaya ikaw kagad ang naisip ko. Stay in encoder? Oo, malilibre ng tirahan mo at may sahod ka pa. Makakapagpatuloy ka pa ng pag-aaral mo. Kayo pala, Itay. Pumasok po kayo. Nag-almusal na po ba kayo? Salamat anak. Hindi pa nga eh. Dahil Dahil wala naman po kayong maisaing, ganun ba? Tara sa kusina. Kung ganun, para makakain kayo. salamat na lang anak pero may pagkain naman sa bahay kaya lang hindi ako makakain. Bakit po? Dahil hindi umuwi sa bahay ang kapatid ko? Paano mo alam? Nagkausap na ba kayong kapatid mo? Dito ba siya tumuloy? Oho, tumuloy lamang siya dito para magpaalam sa akin. Malaki nga po ang tampo niya kay inay eh. Alam mo, nagkasagutan kasi silang dalawa eh. Narito ba siya ngayon? Wala ho. Pumasok na po siya sa eskwela. Hintayin na lamang niyo siya. Dito naman po siya uuwi mamaya eh. Salamat naman kung dito siya tutuloy. Akala ko kung saan-saan lang siya tumuloy. Masyado tuloy akong nag-alala sa kanya. O sige po Itay, tara na po sa kusina kung ganun. At nang magkalaman naman ang tiyan ninyo. Nasaan ba ang dating encoder ni Mrs. Salinas? Umuwi kasi sa bahay nilang kanilang encoder. At hanggang ngayon ay hindi pa bumabalik. Nagkasakit ang asawa. Kaya napilitang umuwi. Hanggang ngayon wala pa. 2 araw na nga hindi nakakapasok dahil sa dami ng ini-encode. Kaya napilitin siyang magpahanap sa akin ng kapalit ng dati niyang encoder. Paano naman ang pag-aaral at trabaho ko? Hindi ba't alas 9 ng umaga ang first subject mo? Oo. Oh, tamang-tama. 6:30 pa lang ay papasok na yung bata dahil alas 7 ang pasok sa eskwela. O di pwede ka nang pumasok sa school. Kaya nga ikaw ang naalala ko dahil alam kong alas 9 ang pasok mo sa klase natin. At isa pa, pwede kang makiusap, halimbawa lang. Total, mapait naman tong kapitbahay ko. Lalo na't working student ka. Maiintindihan ka nun. Ikaw pala ang nire-recommenda ni Boyet. Estudyante ka pala. Opo. Pero graduating na po ako sa semester na to. Oh, talaga? 3 linggo na pala at gagraduate ka na. Opo. Malapit-lapit na po akong makaraos. Salamat sa ating Ama sa Langit. Oh, congratulations in advance kung gano'n. Teka, marunong ka ba mag-encode? Opo. Mabuti alam mo. Nabunturan ako ng i-encode dahil hinintay ko pang bumalik yung dati kong encoder. Pero wala na yatang planong balikan ako. Dahil nagkasakit ang asawa at kung maganda ang ipapakita mong trabaho sa akin, dadagdagan ko ang sweldo mo. Naku, salamat po kung ganun. Madali mong matututunan ng trabaho kaya huwag kang mag-alala. Tutulungan kitang makapag-adjust. Salamat po ulit, ma'am. May ipapakiusap sana ako sa iyo eh. Ano po yun? Pwede ka bang umuwi ng alas 10 ng gabi? Po, Kasi may piano lesson ang apo ko ng 8 to 9. Siyempre, hindi naman eksaktong alas 9. Naririto na kayo sa bahay kaya kung papayag ka na umuwi ng alas 10. O kaya naman kung natatakot kang umuwi ng gabi, kahit dito ka na lamang matulog. Dalhin mo na lamang ang mga gamit mo sa eskwela at ilang bihisan mo para hindi ka na mamasahe papauwi sa inyo. Yun ay kung papayag ka. stay in ho ba ang ibig ninyong sabihin? Oo, yan ay kung ayaw mo nang umuwi ng alas 10 sa inyo. Dahil bukod sa mapapagod ka sa biyahe ay makakatipid. Sige po, sige po. Payag po ako. Okay, tara na sa loob at pag-usapan natin ang ipapasahod ko sa iyo. Halika. Mag-alas 8 na ng gabi. Pero bakit wala pa yung kapatid mo? Akala ko ba hindi siya tumutuloy? Dito nga ho, kaya lang. Ewan ko ba doon? Wala pa naman siyang sinabi sa akin kaninang umalis ng umaga. Asan na kayong kapatid mo? Baka ang kapatid ko na yan, Itay.
Sandali lang at pagbubuksan ko na po siya ng pintuan. Ate? Ay, nako, salamat naman at dumating ka. Kanina ka pa hinihintay ni Itay. Anak, umuwi ka na sa bahay. Nagugulila na ako sa'yo. Kayo lamang po ang nangungulila sa akin, Itay. Ang inay, nangungulila rin po ba siya sa akin? Halos tadya kanya akong palabas ng bahay nung umalis ako Pagpasensyan mo na yung inay mo, anak. Mahal ka naman talaga ng inay mo kaya lang. Nag-aburito siya. At ikaw ang napagdidis kita niyang pagalitan, kaya intindihin mo na lang. Hinalulungkot ko po, Itay. Pero mabuti na rin siguro ang wala ako sa bahay para kumalma ang kalooban ni inay. Ramdam ko kasi, naiinis siya sa akin dahil may trabaho ako pero hindi naman ako nakakapagbigay. Anak, nasabi lamang ng inay mo yun dahil galit siya. Kaya, sige na. Magbalik ka na at uuwi na tayo. Itay, kayo na lamang po ang umuwi sa bahay. Dahil ang totoo po niyan ay mayroon na po akong ibang matutuluyan. Anak, makikipagsiksikan ka rito sa bahay ng ate mo. Baka may masabi yung bayaw mo sa'yo. Hindi po. Natanggap po akong encoder at istayin po ako doon. Kaya kahit hindi po ako uwi sa bahay ay may matutuluyan po ako. Anak, Huwag po kayong mag-alala, Itay. Tulad ng naipangako ko sa inyo noon, bago ako umalis ng bahay. Pag nagkatrabaho at nagkapera ako, magpapatayo kaagad ako ng bahay. anak, binabati kita at sa wakas ay dumating na rin ang pinakahihintay mong araw. Ang araw ng pagtatapos mo. Salamat po, Itay. Nasaan po ang ate? At ititreat ko po kayo sa isang fast food bilang celebration ko po. At sa wakas, nakapagtapos din po ako ng kolehiyo. Nasaan po bang ate? Ay nako, huwag mo lang bawasan yung pera mo at kaya wala yung ate mo dito ngayon dahil abala sa sabahan niya sa pagluluto ng pagsasaluhan natin para sa natatanging araw na ito yung pagtatapos mo. Talaga po? Ang ate talaga, oo. Laging inuuna ang kapakanan ng kanyang mga mahal sa buhay. O siya, tara na sa bahay, ang ate mo. At siguradong handa na ang lahat ngayon. Binabati kita sa iyong pagtatapos. Sa wakas ay dumating ng araw na ito na yung pinakahihintay. Oo. At isa ka sa gusto kong pasalamatan. Dahil kung hindi dahil sa iyo, ay baka napariwara na ang buhay ko nang ipagtabuyan ako ng aking ina. Tulad ng sinabi ko, naririto lamang ako. Handang malalay sa'yo. Ikaw lang eh. Ayaw pa kasing magpakasal sa akin para may matutuloyin ka ng bahay. Hindi ka nakikitira lamang. Ano ka ba? Nandiyan ka naman eh. Marami pa akong gustong gawin. Hindi ko magagawa kung kasal na tayo. Kaya pagbigyan mo naman ako. Para na rin sa pangarap ko. Alam mo, natutuwa ako para sa'yo. Handa akong maghintay. Basta sabihin mo kung handa ka na. At magpapakasal tayo kaagad. Salamat naman at naalala mo ako, Nelly. At muli ay tanggapin mo ang taus-puso kong pagbati sa iyo. Salamat po. Anong plano mo ngayong graduate ka na ng kolehiyo? Bukas na bukas po ay maghahanap na po ako ng trabaho, ma'am. Ay naku, iha. Huwag ka nang maghanap dahil kagabi ay kausap ko ang sir mo. Hinanap ka niya para magpasalamat sana sa serbisyong ibinigay mo sa kanyang mga apo. At nagulat siya nang sabihin kong graduation mo ngayon. Hindi ko kasi sinabi sa kanya na estudyante ka lang nang tanggapin kita bilang encoder. Sa pag-uusap naming dalawa, naikwento ko ang pagiging consistent mo bilang isa sa mga top 10 student. Kaya naisip niyang bakit pa kami mag-hire ng encoder. Kilalang kilala ka namin at nandito ka naman. Ho? Ano pong ibig ninyong sabihin, ma'am?
Gusto namin ng anak ko na ialok sa iyo ang managerial position sa kabubukas lamang niyang kumpanya. Kung tatanggapin mo. Naku ma'am, sira na po ang ulo ko kung tatanggihan ko ang iniaalok ninyong trabaho sa akin. O itay, anong masasabi ninyo sa patayo kong bahay? Natutuwa ako na at lahat ng plano mo sa buhay, unti-unti mong natutupad. At nagpapasalamat ako sa inyo, Tay, sa pagmamahal at pag-aalaga ninyo sa akin. At ang hindi pagsuko sa hirap na buhay natin noon. Ako lamang ba ang dapat mong pasalamatan, ha? Syempre. Di ko na kinakaligta ang pasalamatan din ang ilang mga taong tumulong sa akin. Tulad ni Boyet. At higit sa lahat, si Mrs. Nieves Salinas na siyang tumanggap sa akin ng mga panahong walang ako mapuntahan. Ang hinay mo, hindi mo siya pasasalamatan. Si Inay? Oo. Dapat ko rin pala siyang pasalamatan. Dahil dahil sa kanyang pagpapalaya sa akin, ay nakilala ko ang taong totoong tumulong sa akin na kahit hindi ko kadugo si Mrs. Salinas, ay itinuring niya akong parang tunay na anak. Anak naman. Totoo naman po, hindi ba, Tay? Pinalaya siya ko ni Inay. Pagkatapos niya akong saktan at habang umaalis ako ng bahay, ay pinagtutulakan pa niya ako palabas ng bahay. Kaya iwan niyo lang kasi siya, Itay. Hayaan niyo na lamang po siyang mag-isa doon. Total, yun naman ang gusto niya ang mabuhay mag-isa. Hindi mo pa rin ba siya napapatawad hanggang sa ngayon? Itay, iba na po ang pag-usapan natin. Siya nga pala, pumasok po kayo. Dahil may pagkain pong niluto ang nobyo ko. Ha? Nobyo mo? Opo, Itay. Tara na po sa loob. At ipapakilala ko po siya sa inyo. Nakapag-like ka na rin ba? Kung hindi pa, sige na, nandyan lang yan like button. Pindutin mo na kung nagugustuhan mo ang daloy ng ating kwento. Sweetheart, nakahanda na bang pagkain pagsasaluhan nating tatlo? Oo, sweetheart. Malapit na. Halika nga muna rito. At naririto ang Itay. Oh, kasama mo na nga si Tito. Kinagagalat ko po kayong makilala, Tito. Ganon din ako, iho. Itay, si Boyet po. Siya po ang sinasabi kong nobyo ko. At niyayaya na po niya akong pakasal. May mabuti naman. Para pareho na kayong malagay sa tahimik. Ano ba yung sinasabi mong importante? At niyaya mo pa ko dito sa restaurant na ito, ha? Itay, may sasabihin lamang po kasi akong importante sa inyo na ayaw kong malaman ni Inay. Na ano yun, anak? Na magpapakasal na po kami ni Boyet. Gusto ko syempre na naroon kayo dahil special na araw yun. Pera si Inay. Anak, Kayo lang po ni ate at ng bayaw ko at mga anak nila ang dapat dumalo. Imbitahan niyo po ang kahit sino sa mga kaibigan ninyo at kamag-anak. Sa father side at mother side, huwag lamang ninyong imbitahan si Inay. anak, pero inamunin ng inay mo. Itay, special na araw sa akin ang aking kasal. Gusto ko syempre, masaya. Hindi ba mas masaya, anak, kung sama-sama tayo ng inay mo sa araw ninyong kasal? Toxic si Inay, Itay. Kaya ayaw ko siyang makita at ayaw ko siyang makasama sa araw ng aking kasal. O ate, nagkita na ba kayo ng Itay? Ngayon ang araw na susukatan kayo ng damit ni Itay. Hindi pa nga eh. Kanino ko nga siya tinext, si Itay, pero hindi nagre-reply. Ano bang sinabi mo? Ang sabi ko ay pumunta siya sa bahay dahil darating na si Abigail na magsusukat ng gown namin ni Itay. Ano? Pinapapunta mo sa bahay si Tita Abigail na mananahin ng gown? Dito sa bahay siyempre. Teka, at i-text ko na lang siya, mahirap na. Baka sa ibang bahay mapadpad ang mananahin yun eh. Oh, bakit ngayon ka lang? Saan ka ba nagpunta? Abay, ang tagal na naghintay sa iyo ang isang babae May pumuntang babae dito. Oo. May dala-dala kung ano-ano.
Ano raw ang pangalan niya? Abigail yata. Hindi ko na siya kinausap dahil tamang-tama namang tumawag si ate. Medyo napasarap kami ng kwentuhan. Nainip yata kaya nagpaalam na. Ganun ba, anak ko? Teka nga, tatawagan ko yung anak mo. Sinong anak mo? Si... Lani. Bakit? Basta. Teka. Saan ba yung gamit mong cellphone at tatawagan ko sandali yung anak mo? Salamat ha sa pagdalo. Nelly. Talaga bang wala kang planong ipaalam kay inay? Tung kasal mo? Hindi pa huli ang lahat. Pwede bang makahabol si inay? Ano ka ba naman ate? Araw ng kasal ko to eh. Pinabad siya. Ano ka ba? Importanteng okasyon ito para kay inay. Kung may pinaka-importanting mga tao sa araw na ito, walang iba, kundi kayo ni na Itay at Buyet. At bilang pinaka-importanting tao sa okasyong ito, siguro naman ay deserve kong i-enjoy ang araw na ito. Kaya ayoko ng negative vibes. Ina mo pa rin si inay, Nelly. Dapat tingnan Pwede ba ate? Huwag mong sirain ang mood ko sa araw mismo ng kasal ko. Nelly. Ano? Pupunta ka ng Manila? Oo, may malaking problema ang isang branch ng kumpanya. At milyones ang mawawala. Kaya inutusan ako ni Mrs. Ballesteros na mag-edit ng finance department doon. Dahil hindi makakarating ang anak niya. Pero uuwi ka kagad? Ang totoo niyan baka abutin ako doon ng 3 hanggang 4 na araw doon. Siyempre malaking halaga ang nawawala. Kaya baka mauwi sa investigasyon ang mangyayari. Paano ako? Mag-isa lang ako at higit sa lahat. Ikaw, dahil buntis ka. Okay lamang ako. Hindi ka mag-iisa dahil pupunta dito ang Itay. Bibilin ko sa kanya na pupunta siya dito sa bahay. Ano? Iiwanan mo ako ng 3 araw? O bakit? Huwag ka mag-alala. Uuwi din ako dito gabi-gabi. Bakit? Saan ka pupunta? Teka nga muna. Nito mga nakarang araw, lagi kang umaalis. Saan ka ba nagpupunta ha? May babae ka no? Wala. Babae ka dyan, sinasabi mo. Kung wala, bakit ka nagpapaalam ngayon na aalis at uuwi lamang dito sa gabi? Okay. Magkakailan pala may babae ka? Para hindi ka na laging magtatanong, tatapatin na kita. Hindi babae ang pinupuntahan ko, kundi ang anak mo. Anak ko? Sinong anak ko? Si Nelly. Dahil buntis na siya. Ano? Buntis na si Nelly? Naging disgrasyada ang anak ko? Oo. At bago ka tuluyang magalit yan, hindi disgrasyada yung anak mo. Dahil kinasal na siya bago siya mabuntis. Anong ibig mong sabihin? Ikinasal na ang anak mo pero hindi kanya pinibitahan. Dahil sa galit niya sa'yo. Ikinasal ang anak ko na hindi mo man lang sinasabi sa akin. Ang tagal-tagal kong hinintay na uuwi ang anak ko. Tapos sasabihin mo sa akin na ikinasal na siya nang hindi ko nalalaman. Ikinalulungkot ko, Lydia. Pero yun kasi ang kabilin-bilin na niya sa akin. Ganun na lamang ba ang galit sa akin ng anak ko? Hindi lamang ako inimbita sa araw ng kanyang kasal. Sinubukan ko namang kumbinsin siya na Talagang wala akong kwentang ina sa anak ko. Nagawa kong itakwil ng sarili kong anak. huwag kang mag-alala, Lydia. Hindi ako titigil na kumbinsihin yung anak mo para... Wag na. Ganun na lamang ba ang galit sa akin? At hindi niya ako napatawad. Kung gusto mo, Huwag mo akong yayain papunta sa kanila. Dahil kung itinakwil niya akong magulang, itinatakwil ko ni siya. Lydia, anong nangyayari sa'yo? Sandali lang at tatawag ako ng doktor. Dito ka lang at tatawag ako ng doktor.
Kumusta na ho ang inay, Itay? Anak, na-stroke ang inay mo. Mabuti na lang at naisugod namin sa ospital kaagad. Itay, Oh, bakit? alam na ba ni Nelly ang nangyari kay inay? Hindi ko nga alam kung anong gagawin ko. Natatakot ako sa magiging reaksyon ng kapatid mo kapag nalaman yung may nangyari sa inay ninyo. Alam mo naman ang kapatid mo. Natatakot ako, lalo lamang akong malulungkot sa posibleng sabihin ng kapatid mo. Itay, kahit galit si Nelly kay inay, karapatan pa rin ni Nelly na malaman ang kalagayan ni inay. Eto nga, mag-isa lang dahil may inaayos na problema ang asawa ko sa ibang branch ng kumpanya. Ang biyan ko nga kaya lang, hindi dumating eh. Dito na nga ako nakatulog sa sofa sa kahihintay ko sa kanya. Oo nga ang hirap talagang magsasabuhay, no? Walang mga magulang, walang kapatid. Sa tulad ng mga ganitong pagkakataon, wala akong maaasahan. Mabuti nga, mayroon akong kaibigan na tulad mo. Kaya lang, may trabaho ka rin eh. Nakapangasawa nga ako ng maaga agad, pero mag-isa pa rin ako. Pero madalas namang wala, dahil sa uri ng kanyang trabaho, regional manager. Kaya tuloy, hindi nag-i-stay sa iisang lugar. Tao po. Tao po. Bakit? Anong kailangan mo? Magandang araw po sa inyo, tita. Pwede po bang magtanong? Magandang araw naman sa'yo. Ano yon? Saan po dito ang bahay ni na Mr. Artemio de los Reyes? Artemio de los Reyes? Bakit? Sa kanila po sana ako pupunta eh. Anong kailangan mo sa asawa ko? Oh? Asawa kayo ni Itay? Sinong itay mo? Biyanan ko nga po si Mr. Artemio de los Reyes. Naku po, kayo po palang asawa ni Itay. Ibig kong sabihin, ay inay po kayo ng asawa ko. Magandang umaga po sa inyo, inay. Nay? Ikaw ang asawa ni Nelly? Opo, ako po si Boyd de Guzman. Manugang niyo po ako. Pasensya na po kayo at ngayon ko po lamang kayo nakita. Hindi po kasi kayo ipapakilala sa akin ni Nelly noon eh. Siya nga po pala. Wala po si Nelly. Nasa Maynila po siya. Kaya po wala akong kasama sa bahay. Kaya ko po naisipang puntahan sana si Itay. Wala ho ba si Itay dito, Hinay? Wala. Malis siya. Mabuti ba itong manugang ko? Alam akong respetuhin. Samantalang ang sarili kong anak. Hindi siya pera na ako sa buhay niya. Gising ka ba pala? Ano bang nangyari sa'yo? Kanina ka pa tahimik yan. Bakit ba gising ka pa gabing-gabi na? Sinadya kong wag matulog para mahintay kita. Mag-usap nga tayo. Kailan mo ba ako niluloko, ha? Ano mo namang klaseng tanong yan, Lydia? Huwag ka nang magmaang-maangan pa. Tagal mo na akong niloloko. Ano? Ngayon pa ba kita lulukuhin? Ang dami-dami nang nangyari sa ating dalawa, Lydia. Wala akong babae. Wala kang babae. Pero tinago mo naman sa akin ang pag-aasawa ng anak mo. Anong tinago? Hindi ba't pinagsabihan na kita? Hindi ba't sinabi ko naman sa'yo na ayaw sa'yo ng anak mo? Nang nag-asawa Pero siya. inili mo pala akin ang mga ginagawa mo. Pinagkailan niyo ako ng anak mo.
Ibili mo sa akin ang pangpapangasal ng anak mo. Pati ba araw-araw na pagpunta mo sa bahay nila? Ibili mo pa rin. Lydia, Huwag ka na magsinungaling. Nakausap ko na mismo si Muyit na asawa ni Nelly. Sinabi niya sa akin lahat-lahat. Kaya na ba ako kasamang magulang? Para patuloy na pagliwan na yung mag-ama. Oo, nagkamali ako. Pero sa palibang dahilan yan, para hindi na ako kausapin pa ng anak mo. Nagtiis na palawa. Bakit? Akala mo ba? Hindi naapektuhan ng pag-alis ng anak mo dito? Bakit? Akala mo ba hindi ako nalungkot? Akala mo ba hindi ako nasaktan sa pag-alis ng anak mo nun? Nasaktan din ako at nalungkot. Nangulila ako sa anak mo. Pero ayoko lamang na ako pa na magulang ang lalapit at magpakumbaba sa anak mo. Hindi ko masakit na labas ang dito ko. Lydia! 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 Whoops! Teka lang. Bago natin ipagpatuloy, pakipindot muna yung subscribe button. Kung gusto mo ka ng ganitong mga drama, maraming salamat. At ipagpapatuloy nga natin. Kumusta na ho si Inay, Itay? Hindi pa siya nagigising. Matagal na palang dinaramdamang pag-alis ng kapatid mo. At lalong nadagdagan yun ang kanyang sama ng loob at hinanakit ng inilihim natin sa kanyang kasal ng kapatid mo. Hindi niya yun sinabi dahil aminado naman siyang may kasalanan siya, pero sa halip na sabihin sa akin ay minabuti nitong huwag na siyang mimik. At yun siguro ang naging sanhi ng pagkakaroon nito ng sakit sa puso. Ho? Sakit sa puso? Oo. Yun ang sabi ng doktor na sumuri kay inay mo. May sakit sa puso ang inay ninyo. At malala na raw. Ano ho? Oo. At kailangan magpa-opera. Operahan sa puso ang nanay ninyo. Kaya lang hindi nila ginagarantiyan kung may isasama pa ang kanyang buhay. Dahil may posibilidad na hindi na nito makayanan dahil na rin sa edad ng inay ninyo. Kaya tulungan mo akong kausapin ang kapatid mo, Lani. Baka sakali. Pag naayos ang relasyon nila ng inay mo, magkaroon ng dahilan ng inay mo para lumaban sa kanyang karamdaman. Sige po, Itay. Pupuntahan ko si Nelly. Sa kanila, ngayon din. Oh, ate, ikaw pala. Kagagaling ko lang sa ospital ngayon. At kaya ako naririto. Dahil gusto kang makausap ni Inay. Ano? Ate naman. Umagang-umaga sinisira mo ang araw ko. Hindi mo ba narinig ang sinabi ko? Ang sabi ko, kagagaling ko lamang sa ospital ngayon. At alam mo kung sino ang nasa ospital? Si Inay. Oh, ngayon, kung nasa ospital ang inay mo, ano naman sa akin yun? Inay mo rin ang nasa ospital. At hinahanap ka. Hindi ba pwedeng bisitahin mo naman siya? Kinalulungkot ko, ate. Pero busy ako. At kung wala ka ng ibang sasabihin pa, paraanin mo ako dahil may pupuntahan pa ako. O kung gusto mo, dito ka sa bahay. Dumito ka lang. Pero wag mong asahang uwi ako ngayon dahil may importante akong pupuntahan. Mas importante ba kaysa pagbisita mo kay Inay? Na nasa ospital ngayon? Ate, mas importante pa ang dadaluhan kong party kaysa sa inay mo. Ano? Sinabi ng kapatid mo yun sa'yo na mas
pinili pa ang dumalo sa party kaysa bisitahin ang inay niya. Saan pati ang dinaluhan niya? Sa kabilang probinsya po. Mas malayo pa ang probinsyang pupuntahan niya kaysa dito sa ospital nang lapit-lapit sa kanya. Ay, Itay, malaki talaga ang tampo ng kapatid ko kay inay. Ay, pero may malubhan ang kalagayan ng inay ninyo. Baka naman sinantabi mo na sana yung galit niya sa iyong ina. Mas mabuti kung kayo mismo ang makikipag-usap sa kanya, Itay. Malamang mas pakikinggan niya kayo. At paano ko lalapit sa kapatid mo narito ko sa ospital? Maliban lamang kung dito ka muna at ikaw ang magbabantay. Itay, kahit gusto ko, pero paano naman yung dalawa kong anak? Kanina pa nga sila text ng text sa akin eh. Ay, paano kaya ito? Pairam ang cellphone mo at kakausapin ko yung kapatid mo. Opo. Siya nga ho pala, Itay. Dadaan pala ako sa bayan nila, Nelly. Dahil, tinext niya ako kani-kanina lamang ni Boyet. Oh, bakit daw? Hindi ko alam. Basta sinabi lamang sa akin na puntahan ko siya sa bahay mamayang hapon. Baka dumating na ang kapatid ko galing sa Maynila at ibibigay na naman ang pasalubong natin sa kanya. Dahil nga po, galing siya sa kabilang probinsya. Paano kung matutuwa niya ngayong mas inuna pa niya ang pagdalo sa party na yan na nasa malayo? Kaysa pagbisita niya sa inay mo sana naririto lamang sa ospital na malapit sa kanya. Huwag kayong mag-alala, Itay. At muli ko siyang kakausapin ngayon pagpunta ko sa kanila. Oh, Ate Inday, ikaw pala. Dumating na bang asawa mo galing sa kabilang probinsya? Oo, pero wala siya dito sa bahay ngayon eh. Ha? Bakit? Umalis na naman ba siya? Nasa ospital siya ngayon. Ano? At bakit? Matagal na pala siyang nakaramdaman. Pero hindi lamang niya sinasabi sa akin. Sinarili niya ang nararamdaman niyang sakit. Kaya huli na nang malaman ng doktor. Dahil malala na ang kanyang sakit. Aha? Ano? Opo ate. At kinailangan daw palitan ang kanyang kidney. Kung hindi ay mamamatay siya. Ate, ayaw kong mamatay ang kapatid mo. Mahal na mahal ko ang kapatid mo, ate. Mahal na mahal ko siya, Nelly. Kumalma ka. Hayaan mo't mabait ang Diyos. Hindi niya pababayaan ang asawa mo. Ano? May sakit? Sakit din ang kapatid mo at kinailangang mapalitan ang isa sa kanyang kidney. Opo, Itay. Ano bang pinag-uusapan ninyo? At tila nagbubulungan kayong dalawa dyan. Oh, hindi ba totoo? Sinabi na nga yung patay na ako sa kanyang asawa eh. Inilihim pa ng anak mo sa akin ang kanyang pagpapakasal at nakikutaba ka pa. Sikwera niyo ako sa kasal ni Nelly. Tapos ngayon, nagbubulungan kayong dalawa. Hindi matapos-tapos ang lihim na yan. Lydia, may dapat kang malaman ngayon. Ano yun? May malubhang karamdaman din ang anak mo. Kailangan daw matanggal ang isa niyang kidney at mapalitan ito, kundi ikamamatay niya ito. Ano? Nelly, may karamdaman siya na eh. Hindi ba pwedeng bisitahin mo naman siya? Pagkatapos ng mga ginawa niya sa akin noon, bibisitahin ko siya ngayong may karamdaman siya. Hindi mo alam na maiksi lamang ang buhay. Hindi ba dapat na lumapit ka lang sa kanya at humingi ng tawad? Total, matagal na rin ang pangyayari yun eh. Baka naman pwedeng kalimutan mo na yun. At ako pa talaga ang lalapit at hihingi ng tawad. Samantalang siya itong katakot-takot na sama ng loob ang ibinigay sa akin. Kung hindi nga lang dahil sa'yo eh, baka napariwara na ako sa yun.
Nandiyan na ako. Pero may karamdaman na si inay. Tulad mo, may karamdaman ka. Anong sabi mo? May karamdaman ako? Oo. Kahit hindi ba pwede na magpatawaran na lang kayong dalawa? Pwede ba? Huwag mong gamitin ang karamdaman ko para hilingin mo na lalapit ako kay inay para humingi ng tawad. Dahil kung may kasalanan man ako sa kanya, mas mabigat ang kasalanan niya sa akin. Anak, uupirahan ng inay mo ngayon. Pwede bang bisitahin mo naman siya? May karamdaman din ako, itay. Kaya baka mas mapadali pa ang buhay ko kung makikita ko si inay. Ganyan ba talaga katigas ang puso mo, ha, Lele? Hindi mo ba kayang patawarin ng inay mo? Itay, kung wala na kayong sasabihin, ay iwanan niyo na ho ako. Magpapahinga na ho ako. Nakikiusap ako sa iyo, anak. Bisitahin mo naman ang inay mo. Magpakita ka lamang sa kanya. Oh, Oh, tumatawag ang kapatid mo. Oh, Lani, bakit? Ano? Oo. Pupunta ako dyan sa lalong madaling panahon. sweetheart, natatakot ako sa gagawin nilang operasyon. Isa pa, hindi ko alam Ipanatag kung... mo yung kalooban. May nag-donate ng kanyang kidney. Kaya mabubuhay ka. Sweetheart, ipanatag mo naman yung kalooban at mag-relax ka. Dahil bukas ng umaga na ang operation mo. And sino daw ang nag-donate ng kidney sa akin? Hindi ko na naitanong. Basta sabay nila kayong uoperahan. Hindi mo nga lamang siya makikita. Dahil i-injectan nila kayo pareho ng anesthesia para hindi nyo maramdaman ang sakit na gagawin nilang operasyon mamayang gabi. Kaya ipanatag mo yung kalooban. Kaya alam ko, mabubuhay ka, sweetheart. Mabubuhay ka. Amin na kanya na kidney ko ang nailipat sa kanya. Lydia, bakit kasi ayaw mong ipasabi sa anak mo na yung isa mong kidney ang nasa kanya ngayon? Alam ko kasi galit ang anak mo sa akin. Ayaw ko makikipag-usap lamang sa akin dahil nalaman niya nasa kanya ang isa kong kidney. Gusto ko darating man ang araw na makikipag-usap siya sa gusto ko. Lydia, Kusang lumyak ang kanyang paglahit. Dandanan ang kanyang pagmamahal at respeto sa akin. Lydia, paidahan ang boses ng asawa ko. Nanghina na ako. Kung hindi ko masabi sa anak mo, ikaw na lang ang bahalang magsabi. Mahal na mahal ko ang anak mo. Oo, Lydia, pero huwag ka nang magsalita. Baka makasama pa sa'yo. Huwag ka nang magsalita. Mahal ko kayong tatlo. Ikaw at ang dalawa nating anak. Pahingi mo ako ng tawad sa anak mo. Lydia, anong nangyayari sa'yo? Lydia! Dok! Doktor! Tulungan niyo kami! Ang asawa ko! Itay? Wala nang hinay ninyo, Lani. Hindi! Inay! Inay ko! Iniwan na tayo ng hinay ninyo. Hanggang sa huling sandali ng buhay niya ang bukang bibig niya ay mapatid sana siya ng kapatid mo. Pangalan pa rin ang kapatid mo ang kanyang sinasakit na gusto niyang humingi ng tawad. At hanggang sa huling hiningay,
pangalan pa rin ni Lely ang sinasabi niya. Patawarin mo ako, Lydia, kung hindi ko nadala sa'yo ang anak ko. Itay? Ate? Anong ginagawa mo dito? Umalis ka na. Hindi ka namin kailangan dito. Hindi! Ate, gusto kong makita at makapiling kahit ang labi ni inay. Bakit? Mabubuhay ba ang inay mo sa pagpapakita mo rito? Mabubuhay pa ba siya sa pagpunta mo rito, ha? Tay, gusto mo lang humingi ng kapatawaran kay inay. Sandali. Ngayon ka pa hihingi ng kapatawaran. Ngayon hindi na niya maririnig ang paghingi mo ng kapatawaran sa kanya. Nagmakaawa ako sa iyo. Nasana'y dalawin mo ang ina mo. Dahil naahawa ako sa kanya. Pangalan niya lagi ang sinasambit niya. Hanggang sa uling sandali ng kanyang buhay, pangalan mo ang binabanggit niya. Pero anong ginawa mo? Ipinakit mo yun sa kanya. Alam mo ba kung kanino galing? Ang kidney na yan ay nilipas sa'yo! Kidney yan ang inay mo! Tay, pakiusap. Gusto ko siyang makita. Para makahingi ako ng tawad sa kanya. Para ano pa ang paghingi mo ng tawad sa kanya? Para ano pa? Wala nang saysay ang paghingi mo ng tawad. Dahil hindi ka niya maririnig pa. Kahit na maglubasay ka pa sa harapan ng kanyang kabaong, hindi ka niya maririnig pa. Tay, patawarin mo ako. Nagsisisi ako sa ginawa mo, inay. Patawarin mo ako. I just wanna love you. Hanggang dito muna ang ating kwento. Pero huwag kang bibitaw, kapatid. Marami pa kaming inihanda para sa'yo. Kaya hanggang sa susunod na drama, adios.